dito sa ano, that ye sorrow not even as others which have no hope. Yan ang problema ng Thessalonians eh. They thought na ang mga namatay na ay hindi na iya masama sa pagbalik ng Panginoon. Patay na. Kaya ang dalhin lang daw ng Panginoon ay yung buhay lang. Pero hindi na. So 1 Thessalonians 4, review natin ng ating padaanan na natin kunti yung nasimulaan natin. Prophecy ito ang 1 Thessalonians 4, pinaprophesy pa rin ni San Pablo, and that prophecy has been made 52 AD pa. Na prophesy na nga there will be a rapture. At sa ngayon, wala pa. Hindi pa nangyari yan. So ang rapture ay still future. It's been future and almost 2,000 years na hindi pa nangyari. Kaya may mga tao, mga scoffers, sabi nila, tagal-tagal na ng pangako na magdating ang Panginoon. So bakit hanggang ngayon wala pa? Naubos na patay yung ating mga ninuno. Andyan pa rin, wala pa rin na dating. Okay. For if we believe that Jesus died and rose again, even so, maraming aking problema kasi galing po ko sa baba eh. Even so, them also which died or sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you, that by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not go ahead or prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up. Itong caught up together, yan ang caught up, yan ang rapture. Ang problema natin sa ngayon ay mas marami ang hindi naniniwala sa rapture kaysa sa mga naniniwala. So yan ang atin, actually that is our challenge ngayon, because ang tinuturo ng karamihan ay na isa lang ang coming ni Jesus Christ, and that will not even be coming for the millennium. He will come and then i-divide niya na yung mapatay, ang mga patay at buhay. Divide niya na yung papunta sa impyerno at papunta sa langit. Kasi yan ang yan ang general nga tinuturo tungkol sa pagbalik ng ating Panginoon. When he comes back, then he will bring those nga mga ligtas sa langit, at ang iba ay kanyang i-condemn sa impyerno. Yung mga detalye ng rapture, tribulation period, tapos Armageddon, pagkatapos ang millennium, tapos ang Gog and Magog, nga mga tapos the Great White Throne, judgment, pagkatapos itong pag-separate ng sheep at goat, at saka yung pag-melt ng buong mundo, yan ay hindi na nila pinapansin yon. And so, to the contrary, dapat pag-aralan natin, because ang second coming ni Kristo ay 8 times more passages and prophecies kaysa sa kanyang unang coming sa Bethlehem. Okay, so paano ito balik sa how can I go back sa atin word kanina, sa atin notes? Ay nako. Pastor, ako na lang po mag-share. Okay, sige. Okay. Andyan na sa computer mo yung notes? Opo. I-open ko. Okay, ikaw na lang kasi hindi. Bawat isa po ay meron na. Na-send ko na po sa ating So pwede niyo na po i-download. Ito na po, Pastor. Okay. Okay. So ano na ta sa andyan na tayo sa may tanong kayo sa
so far tungkol sa or some of you already know nga may rapture at saka mayroong second coming pa. Ang rapture kasi para sa church, ang second coming, pagbalik para sa Armageddon. And then, galing from Armageddon, papasok na sa millennium. Okay, so after the rapture, the Antichrist, yan siya ang man of sin. With his partners, ang kasama niya when they come would be the dragon, which is Satan, and the false prophet. The false prophet will control. He will control the world, the whole world, for 7 years. At yan ay mangyari. At ang kanyang prophecy niyan at ang detalye ay nasa 2 Thessalonians chapter 2 na. Ang 1 Thessalonians ay ang rapture. Ang 2 Thessalonians na rapture na, lalabas na si Antikristo for the 7 years tribulation period. Okay, so siguro ang problema natin dito kasi kung naglaki tayo sa grupo na hindi nila napansin masyado, kaya hindi nila binigyan importansya yung 7 dispensation ng programa ng Panginoon sa redemption ay medyo malabo ang pag-aral sa prophecy. So mas maganda talaga na may dispensation. At now, ang dispensation natin ngayon ay sa church age na tayo. Susundan niya ng 7 years tribulation period at susundan niya ng 1,000 years. Okay, ang man on earth will experience the extreme dominance of sin under the wicked triumvirate for at least 6 years of the tribulation period. Itong Antichrist Empire, yan ay hindi mangyari, sabi ng ating nabasa kanina. Dito sa 2 Thessalonians chapter 2. Let's look at that kasi may sequence ito dito eh. Hindi pwede na mag-start ang tribulation period mintras nga ang church ay dito pa. As long as the Church of Jesus Christ ay dito pa sa mundo at hindi pa naalis, ay hindi mangyari na mag-start yung tribulation period na yan. Basahin kong 2:1-9 if you are looking at your Bible. Okay. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together unto him, that ye be not soon shaken in mind or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that day of Christ is at hand. Let no man deceive you by any means. For that day, itong pag-appear ni Antikristo at ang tribulation period, ay it will not come, hindi mangyari, except there come a falling away first. Nabantayan natin yung falling away. Ang falling away, saan na tayo? Bakit ang akin dito na nagalaw ko? Dali po. Wala. Dali po. Wala. Oo nga po. Sana ba? Bunan ko yung ang falling away, yan ang caught up. Let me explain that dahil mahirap ito. Ang term na caught up, yan ang rapture. Kaya lang, ang caught up at saka yung fall away, ang kanyang Greek niyan ay apostasya. So normally, ang ating interpretation ng apostasy ay falling away from the faith. Di ba ganun ang ating maglisan ka galing sa katotohanan papunta sa mali. Ang tawag niyan ay apostasy. Ngunit may ang apostasy na yan na falling away from the faith ay mula pa sa panahon ni San Pablo nangyayari na yan. Hindi yan noon pa. Noon pa yan. Okay. Noon pa nangyari na. Pero itong falling away nga alisin sa mundo
para salubungin ng Panginoon sa clouds. Yan ang rapture. So, except, sabi ng 2 Thessalonians chapter 2, verse 3, except there come a falling away first. Okay. And that man of sin be revealed, the son of perdition. Ito siya ang Antikristo, the son of perdition. He will oppose and exalt himself above all that is called God, or that is worship, so that he as God seated in the temple of God, showing himself that he is God. Naalala natin na nang si Lucifer sa Isaiah 14 at saka sa Ezekiel 28, nang sila nagrebelde sa langit, ang isa sa kanilang layunin kung nagrebelde sila is, I will be like the Most High. Kaya ang dahilan noon na tinanggal sila ng Panginoon sa langit, then they were thrown, cast out of heaven, and then sila na ngayon yung mga fallen angels. Okay. Dito sa chapter 2 ng Thessalonians, sabi dito, yung Antikristo na yan ay talagang darating ang time na siya na mismo talaga ang uupo sa templo ng Panginoon doon sa Jerusalem. At hindi ito mangyari daw, sabi ni San Pablo, kung ang mananampalataya, the body of Christ, is still here on earth. Kung sa bagay, ang church atin na define sa atin theology, it is the company of born again believers from the day of Pentecost up to the time of the rapture. So nasakupan tayo diyan. From the day of Pentecost 2,000 years ago up to now, the church is, ang tawag nito is the church age. So sabi ni San Pablo, mintras na ang church ay dito pa, hindi itong Antikristo who is going to oppose and exalt himself as God. It cannot happen. So sabi niya sa verse 5, hindi ba, nalaman ninyo, that when I was with you, I told you these things. And now you know alam nyo na ngayon kung ano ang nagpipigil na hindi siya mapahayag. Yan ang sabi dito. Now you know what withholdeth him, that he might be revealed in his time. Hindi pa niya panahon nga siya i-reveal, may pumipigil. Okay, 7. For the mystery of iniquity that already worked. It's already working sa ngayon. Ang Antichrist na attitude has been working kahit sa ngayon. But may nagpipigil. Only he who now letteth. Itong letteth dito ay another old English yan eh. Kaya kung minsan kailangan mo talagang basta King James ang gamitin mo kahit na we believe it is accurate. Ay may mga luma siya nga mga words nga hindi natin masyado, kung minsan opposite ang meaning eh. Ang meaning ng letteth dito ay prevents. Baliktad no? Ang sa atin dito, you permit. Ang let, you permit. Ang ito ay sabi niya rito, now only he who now letteth will let until he be taken out of the way. So may nagapigil related sa other verses, may pumipigil na ang Antikristo, ang dragon at ang false prophet sa tribulation period ay hindi sila malagay sa kanilang pwesto na maghawak ng buong mundo, mintras nga ang Holy Spirit ay dito pa sa mundo kasama sa kanyang body, which is the church. So the church is the body of Christ indwelt by the Holy Spirit. Hanggang sa rapture ay manatili yan ang church, manatili yan dito sa mundo. That's why sa ngayon we are still here asking God to help us complete the commission na atin na iniwanan niya nga to go and tell the world about the gospel of Christ. So sa panahon ng church age nga ang gospel tinuturo ay hindi talaga mangyari na itong tribulation period will happen.
itong 7 taon na gina-prophesy ni Daniel at also prophesied by Revelation, na the whole world will be under the control of the man of sin. And he is going to oppose Christianity and oppose whatever the religion of the Jew is sa panahon ng tribulation period. Verse 8, and then pumaalis na, taken out of the way, or falling away first, or taken out of the way. Yan ang term na rapture, alisin para na papasok ang kapangyarihan ni Antikristo. And then, maalis na yon, then shall that wicked one be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Ayun ang second coming. Second coming niya nga visible will be at Armageddon. And at Armageddon, doon niya na i-destroy itong empire ni Antikristo. So may ano tayo dito, may sequence tayo dito may schedule tayo dito. So the return of Christ, rapture, will be at the end of the church age. And then pagkaalis ng church ay at ang Holy Spirit, then 7 years tribulation will come, at ang mamahala niyan ay ang Antikristo, ang dragon at ang false prophet. May mga nagsasabi na iba, yan ay revived Roman Empire. But I think, no, kung tingnan natin ang takbo ng panahon at ang programa ng Diyos sa Israel at saka sa Arabs, it is very possible na itong dalawang nasyon na ito, sila yon ang magbanggaan dyan sa ang magharapan at magkaroon ng conflict sa tribulation period when the church is already out. But again, I may be going ahead kasi dapat mayroon tayo nitong introductory pa eh. Kaya lang nagkataon na ang atin pinag-aralan ngayon ay si Kristo, ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang incarnation, ang kanyang righteousness, tapos ang kanyang sacrifice sa Kalbaryo, tapos ang kanyang death at resurrection, and then his ascension to heaven, and his return. Kaya ano natin ito, naabutan natin ito, we're talking about it, because it is part of the program of Jesus Christ sa kanyang pagka-redeemer, that he will come again, and that is the last, yan ang last niya sa kanyang pagka-Kristos. Kasi he came as a prophet, he came as a priest, and then he came as he will come as the King of Kings and Lord of Lords. Okay, so ang nakalagay dito sa verse 9, even him whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders. Ito siya, he will be gayahin niya rin ang ating Panginoon when Christ was here doing miracles at ang mga apostles ay gumagawa na ng miracles. Then ito siya will also do the same thing, the whole world. Kanyang i-deceive because of his power also and miracle. Okay, so ang akin dito, ang atin sa notes ay summary ito ng mangyari kung magdating si Kristo. So I would like you to put, siguro pag may notes kayo nga pwede nyo masulatan, yung rapture is the number 1 na mangyari at the end of, iyan ang unang prophecy na may rapture. Now, before the rapture ay may regathering ng Israel. Ito ay ibigay ko rin sa inyo, ibigay ko rin ito sa kay Brother Arnel para na mapadala niya rin sa inyo. Yan ang aming pinag-aralan sa content namin ng Martes. 13 events from now up to the new heaven and the new earth. Okay, so after sa rapture, ma-reveal si Antikristo, and then he will dominate. Man on earth will experience the extreme dominance of sin under the wicked Trinity. Yan ang dragon, ang Antikristo at ang false prophet. Na pagkatapos ng 7 years tribulation ay Armageddon. Armageddon. At ang hindi na natin yan, we are not going to talk about that. That will be the battle between the army of the Antichrist and the Lord Jesus Christ. Pagkatapos ng Armageddon ay hulihin
hulihin sa Armageddon mismo at the end. Christ will cast the Antichrist and the false prophet. Dalawa sila. Not si Satanas, ha. He will cast the Antichrist and the false prophet into the lake of fire. This will be the first time sa Bible. Ito yung first time na may tao na ilalagay ang Panginoon sa impyerno. Sa ngayon kasi wala laman ang lake of fire. There is nobody in the lake of fire. Unfortunately kasi, ang atin English, kag ang Tagalog, ang impyerno, isa lang ang atin term para sa impyerno. Pwede lang natin masabi na impyerno number 1, impyerno number 2, at impyerno number 3. Pwede rin yan. Kaya lang hindi nalagay. Okay, so sa English, sa Greek, may tatlo ka impyerno nga na tinuturo sa Bible. Okay, and I think you can just take note of this. May kaugnayan dito. Ang una nga impyerno ay Hades. Doon yan sa Old Testament, ang Hades. Doon yung place of torment at saka yung paradise. Doon sa Hades. Ang tawag niyan sa English, sa Greek ay Hades. Sa English, hell. Okay. Ang ikalawa ay Tartaro or Tartaros. Tartaros. Hell din yon sa English. Pero yan ay tumutukoy yan sa bottomless pit. Sa 2 Peter 2:4 at saka sa Jude 6. Yan ang Tartaro. Tartaros. So lake of fire din, ano din yon, hell din yon. Tapos ang pangatlo, at ito yung pinapunan nitong dalawa. It's the Gehenna. 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 Yan ang lake of fire. Yan ang final ng prepared for the devil and his angels. Okay, so ang place of torment, marami na doon. Ang lahat na namatay na tao, mga unbeliever doon sa place of torment. Hell din yan. Okay, so pagkatapos ng tribulation period, si Satanas at ang all demons will also be cast into the bottomless pit. Balik sila sa bottomless pit. So, may tatlo dito na nabanggit na hell. Ang isa, place of torment, sa Old Testament, ang napuntahan ng mayaman doon sa rich man and Lazarus. Ang ikalawa ay bottomless pit. At yan ang Tartaro. Doon ilagay ang lahat ng mga demons para nga hindi sila manggulo na sa millennium. So during the millennium, there will be no Satan, Abaddon, or angels. Mabakasyon muna rin sila at kukulungin sila ng Panginoon sa bottomless pit. Hindi rin yan pinaniwalaan ng karamihan ng mga nag-aaral ng prophecy. Okay, so pagkatapos ng 1,000 years, paghuli sa kay Satanas, then 1,000 years reign of Christ on earth, in which the environmental and climatic conditions will be rejuvenated or regenerated. Nakasabi yan sa Romans 80 na ang creatures na ito na ginawa ng Panginoon na nasira dahil sa kasalanan ng tao at saka naparusahan doon sa flood. Kaya nagiging ganito na yung ating mundo dahil what happened at the universal flood sa panahon ni Noah. Ito ay ayusin ng Panginoon sa millennium. So, summarize natin ito dito. One of these days, ay maturo ako dito ng prophetic na atin talaga i-detalye ang lahat ng mga natinituro sa Revelation. I-detalye natin kung ano ang atin gini-expect pa na mga future events. Kasi mas maganda yung malaman natin what to expect. Hindi tayo malito sa mga sinasabi nila na itong COVID, tribulation period na. Ito ay Armageddon na. No, hindi ito. Ang COVID ngayon ay parte pa yan ng church age. Kuwan lang ito. Bahagi ito ng mga
mangyayari yan mula sa flood hasta sa milenyo, hasta sa Armageddon. Okay, so where are we now? Man again may live up to 900 years or even more. Kasi doon sa Genesis 5, ang listahan ng mga tao doon ay kadami-dami ng ang ila-edad. Nag-aabot sa 900. Si Noe, 965 bago namatay. Si Methuselah is 969. Tapos si Noe, 965 si Noe. At itong mga tao na yan ay haba-haba ang buhay nila. And then sa ngayon atin 70 na lang, 80. Ako 18 ako in another year. So ano na, bonus na. Samantalang pag sa millennium magbalik yon. So the context of this passage where there is a mention of the new heavens and new earth ay ito millennium. Ang new heavens. Ang new heaven ay yung eternal na heaven doon sa langit, napuntahan ng mga mananampalataya. Itong new heavens ay itong atin mundo na ito na babaguhin para na ang climate maayos. Mahirap din paniwalaan yan eh. Kung sa bagay, hindi na paniwalaan yung flood na yun. Hindi rin naniniwala ang mga tao eh. Hindi rin sila naniniwala ng creation eh. So the reason why we are Christians is because we believe na may creation pagkatapos ang Panginoon may redemption program. Kahirap kumbinyuhin ng tao basta Bible truths ang iyong pag-aralan. Pero kung maplastada mo sa na mabuti at sa tulong ng Panginoon, ay makabigay ng hope, pag-assurance na wag natin biro-biruin ang ating mga kaluluwa kasi hindi yan matapos. It has everlasting life at the end. So ang heavens dito ay ang atmosphere and the new earth. Yan ang millennium. When the earth and the atmosphere ng heavens will become like those again before the time of Noah. Okay, so ito yung nakalagay sa prophecy dito sa Isaiah, and I would like to read this kasi ito yung katapat ng Revelation 21 at 22. For behold, I create new heavens, hindi heaven heavens, and a new earth. Kasi itong old na earth na ito, ayusin niya ng Panginoon. And the former shall not be remembered, nor come into mind. Itong mundo natin na tinitirahan natin ay ito, magiging history ito. Makalimutan na ito because there will be new heavens and the new earth. But be ye glad and rejoice forever in that which I create. For behold, I create Jerusalem a rejoicing and her people a joy. Millennium yon. Ang Jerusalem ay ulit. It will come. Ang Jerusalem sa tribulation period ay kontrolin ni Antikristo. But Jerusalem during the millennium will be controlled by Jesus Christ. At ang kasama ni Jesus Christ sa millennial reign ay ang resurrected saints. Ang church nga resurrected. Sila will reign in the millennium over the mortals. So I will rejoice, sabi ng Panginoon, in Jerusalem and joy in my people. And the voice of weeping shall be no more heard in her. Ang millennium will be a 1,000 years reign of prosperity and justice na under the Lord Jesus Christ as King of Kings. Kuwan pa rin siya, incarnate pa rin siya. He is still God-man when he becomes a prophet. When he becomes a king. God-man din siya nang siya nag-prophet. God-man rin siya ngayon na siya ay mediator. God-man pa rin siya nang babalik siya sa millennium. And so the millennial reign is going to be a glorious 1,000 years for mortals on earth. Hindi pa yan langit because may laman pa itong may material pa ito eh. Ang new heaven at new earth ay wala na talaga ng material. It's all eternal at spiritual na. Wala na ng material ng mga maiwan. Okay, may nabanggit pa rin siya dito tungkol sa buhay ng tao sa millennium. There shall be no more thence an infant of days. Wala na ng mamatay na young pa. Nor an old man that
hath not filled these days. Ang mga tao hanggang sa matanda ay punong-puno ng activity at fruitfulness ang kanyang buhay. Doon, ito is talking about the mortal, ha? Mga mortal men yan ang sinasabi dito. Hahaba ang buhay nila at magiging puno. Bakit? Si Kristo ang sinusunod nila. Christ will be King of Kings and Lord of Lords. Isa pa dito, itong ang nature. The wolf and the lamb shall feed together. Hindi na, wala na predator. Wala predator, wala prey. And the lion shall eat straw like the bullock. Yan ang kinakain nila kasi sa sa original nga na Garden ng Eden at saka doon sa panahon ni Noe. Wala pa masyadong predator at prey dahil abundant pa at iba yung sistema ng pamumuhay doon. Dahil ang hirap paniwalaan ng history ng Garden ng Eden at ang panahon ni Noe nga mahaba ang buhay ng tao, Diyos din ang naglagay sa Bible yun. Ganun sana ang ating gusto ng Panginoon na paniwalaan din. Kaya lang nasira yung paniniwala dito sa una na creation ng Panginoon dahil sa evolutionary theory. Yung kay Darwin theory ng evolution. Kasi wala daw ng Diyos. Ito lahat ng mga bagay ay lumitaw lang yan because of evolution. Kaya kung naniniwala ka sa evolution, paano ka maniwala sa millennium? Dapat maniwala ka niyan eh. Kaya lang hindi pa rin sila naniniwala. So, ang nature will be, and man will be enjoying the reign of the Lord Jesus Christ. Pero hindi yan magpatuloy eh, kasi may mga iba na bibitaw yan, lalo na kung pakawalan muli si Satan. Kaya lang nag-auna tayo dito, but ito lang muna ang ating pag-aralan. The term millennium is not new. Kung sabagay, we are now on the 7th millennium. Ang millennium kasi is 1 million years, 1,000 years. Okay? Mil century and then millennium. Our belief or disbelief on the truth of the millennial reign and the Lord Jesus Christ has been conditioned by our acceptance or denial of the historical and scientific records of the Bible. Kung bakit ako sa ngayon naniniwala na may creation at may Adam and Eve at may Noah at may Abraham, may Israel at may church at saka mayroong tribulation period at mayroong millennium, kung bakit ko yan pinanawalaan ay dahil lumaki ako sa biblical culture. Lumaki ako sa biblical culture. Katulad din yan sa iba sa atin. Because we have grown up in our area, na sa area natin may Christianity. Sinasalungat yan ng mga college and universities kasi pagdating mo sa kolehiyo at sa university, doon na masalubong mo yung mga hindi naniniwala. Doon na yung mga skeptic, mga atheists, yung mga rationalists, yung mga liberals. Doon na sila. So, if we believe the records concerning the first millennium in Genesis, ang unang millennium sa Genesis, ano ba ang description noon? Ang description ng unang millennium ay andyan lahat sa Genesis 1 hanggang Genesis 10. So if we believe that, it is also easier for us. We can also believe that the promised millennial kingdom will be paradise restored. Ito na under the rule of, ang una kasi, under the rule of Adam, ang last Adam na si Jesus Christ. So, kung naniniwala na tayo dahil sa tulong ng banal na Espiritu at nagiging mananampalataya na tayo, kasama din yan ang pagpananampalataya na ang Diyos nagawa ng lahat doon sa Genesis. At ang istorya doon at ang history sa Genesis ay napaniwalaan din natin. So, kung hindi ikaw makapaniwala ng unang parte ng Bible because of evolution, you can expect that you will not also believe na may future pang millennium na ibigay ang Panginoon sa mundo bago magsimula ang eternity. And that will be the second Adam or the last Adam na maghari doon. Adam did not do very well
in ruling the first millennium. But Christ is going to do very well doon sa dulo. Kaya lang, hindi pa rin siya paniwalaan ng karamihan doon. Okay, the same Bible which recorded the rule of Adam over the whole earth for almost a millennium, 930, also prophesies. Itong Bible nga nabigay sa atin, Genesis, nag-prophesy yan ng dalawa dito. The role of the Antichrist during the 70th week or the tribulation period. Ito ay prophesy ni Daniel, Old Testament. Hindi yan nagkita si Daniel at si San Pablo. Hindi rin yan sila nagkita ni John. Kasi ang mga authors nito, Daniel was an Old Testament prophet. Paul was a New Testament preacher, a missionary. And John the Beloved was one of the original apostles. So, sila lahat ay nagtuturo nitong 70th week or the rule of the Antichrist for 7 years. Okay, sila rin ay nagtuturo of the reign of the Lord Jesus Christ, the last Adam. So, reign ni Adam, ang reign ni Antikristo, and then the reign naman ni Lord Jesus Christ sa dulo. Ito na prophesayan ng the same Bible. Okay. Okay, akyat niya natin true Trinitarian Christians generally agree. Ang mga Trinitarian na mga Christians, kung sabagay kasama na dito ang lahat ng mga evangelicals Lahat ng charismatic groups, ito sila generally agree sa mga ito. Evangelical charismatics, you have your major denominations, ang Baptist, Lutherans, Methodist. Ito matawag natin yan ang mga evangelicals. Basta grupo kag denomination nga nagtuturo na si Jesus Christ is the Savior of the world and that they preach the gospel of Christ, ay pwede natin matawag yan na generally sila ay Trinitarian Christians. Pwede nga natin masabi ang Katoliko nga Trinitarian din sila dahil they believe also in the Trinity. Okay, but ito yung mga pinaniwalaan generally ng mga mananampalataya. Okay daw, 7 ito Tingnan natin, paakyat-akyat mo kunti kung 7 ba, I think it is 7. Yun, okay. 8, bidiretso pa. Mayroon pa ba? Wala na, no? 10. Hindi ko na na-memorize yun. Okay, balikan natin yan. Itong 10 ay subukan natin kung tama yung sabi ko nga generally believers agree on this. Okay, number 1. Ang millennium ay 1,000 years nga reign ni Jesus Christ on earth as the King of Kings and Lord of Lords. Kasi ang Kristos ay 3 yon. Kristos is anointed prophet. Ginanap niya na yan nang siya ay nag-preach dito sa mundo, nabuhay siya sa mundo for 33 and a half years. So, literally, mula literal 1,000 years na siya ay mag-king. Ang prophet, natapos siya na. Ang kanyang pagka-priest, hanggang ngayon hindi pa tapos. Kaya doon siya nag-mediator sa atin, sa high priest sa langit pa siya ngayon. Then, at the rapture, babalik na yan sila. After the 7 years tribulation, babalik. At yun na ang kanyang role as the anointed king. So kung hindi ni Jesus makumplito itong tatlong role na ito as an incarnate Son of God, failure ang atin salvation. Kasi yung tatlo na yan ang gaganapin niya yan para na matapos niya ang kaligtasan ng tao. So the redemption work of God dito sa mundo ay matapos yan when Christ has finished his role as the King of Kings and Lord of Lords. Kasi after that ay judgment na and then hiwalay na yung paimpyerno at palangit. Okay, number 2, that the Lord Jesus Christ, ayan na pala, prophet, priest, and king, who had already fulfilled his role as prophet and now fulfilling his role as priest, will also fulfill his role as king of the earth, with Israel as most favored nation. Kasi empire yan ng Israel Okay, number 3,
Generally, ito rin ang ating pinaniwalaan, that the devil and his demons will not be active in the 1,000 years because they will be kept in the bottomless pit. Taguin yan sila lahat ng mga fallen angels, at only God can do that because paano mo iprisuhin yung mga yan? Only the God who created them can restrict their movement. So ma-restrict ang kanilang activity sa mundo kung ilagay sila sa bottomless pit. And then, walang demonic na istorbo sa millennium. Kung hindi nangangahulugan na, yan ang tao, wala kasalanan. May kasalanan pa rin ang mortals doon, kaya kailangan pa rin sila subukan sa kanilang pananampalataya. Number 4, that the whole world will be ruled with a rod of iron. Itong rod of iron is another way of expression ito ng very strict, just, and righteous rule. Wala siyang wala biro-biro sa kasalanan, wala biro-biro sa mga kriminal na nag-break ng rule ng Panginoon. So the whole kingdom is going to be ruled by a rod of iron. At ang rod of iron will also punish those who break the law. Pag open rebellion ka, then death penalty. May death penalty ang later on mapag-aralan din yan natin. Pag ikaw openly nagre-rebel sa batas ni Jesus Christ, then you are going to be slain. And yun lang ang mapatay. Ang iba naman, nagasunod lang kahit sumusunod lang Dahil lang takot, hindi pa man yan sila papatayin kasi subukan muna sila para nga talaga maglabas ang tunay na kulay nila. And so the devil will be released, tapos susunod sila sa kanya dahil hindi naman sila nagkaroon ng pananampalataya sa kay Jesus. Number 5, ang haba ng buhay will be increased. Balik, similar to the flood of sa panahon ni Noah. And then number 7, nature will be rejuvenated and the whole earth will again have conditions just like those before the flood. So maganda naman ulit ang kalagayan ng mundo. Yan sa Romans 8, hindi natin binasa kanina. The whole creation groaneth and travaileth in pain together until now, waiting for the redemption of the sons of God. Yung millennium, waiting for that. Because the creature was made subject to vanity, not willingly, nadamay na lang ang nature sa kasalanan ng tao. So sila rin ay na perwisyuhan din sa greed at saka sa covetousness ng tao. So kung ang nature ay may salita lang, kung makasalita ang nature, masabi niyan sila, tama na ang inyo pag-abuso sa amin. So yun ang dito, yung context na ito. That even the world which is now destroyed by man, almost, is going to be rejuvenated or regenerated even much better. I think under Christ, it will even be much better under Adam. Then last, siguro dito na tayo mag-end for now. After 1,000 years, Satan will be released to deceive the whole world and almost and all who follow Jesus Christ in fear, ang mga nagasunod in fear will be consumed. Ang ma-deceive ni Satanas will be consumed by fire. At yan na ang Gog and Magog. Okay, so yan ang mga hindi basta-basta ang return ni Jesus Christ. Kadami talaga ng mangyari pa na inahanda ng Diyos sa pag-return. Ang kanyang unang punta rito, 33 years lang Very short. But when He returns, it will be longer na ang mangyari dito sa mundo. So, marami ang hindi naniniwala na ang Revelation ay dapat parte ng Bible na inspired. Because ang mga sinasabi ng Revelation, puro unbelievable. Pero just because it is unbelievable does not mean it's not God's word. Kaya I decided on my own personal life na dahil when I was younger, at saka kahit nakatapos ako sa seminary, I had no interest in
studying prophecy. Kasi sabi ko, andyan man lang yan eh. Hindi man yan, total, palangit naman tayo, hindi na natin kailangan yan eh. Mga ganun ba na attitude? But as I study the book of Daniel at Revelation, lalo akong naniniwala na kung may mga libro pa nga dapat aralan din natin, sama sa iba, would be these two books. Kasi na tumitibay yung iyong pananampalataya dito. Imagine kung ituro mo lang itong Revelation, who Jesus Christ is. He is God. Kaya lang hindi masyado tinuturo, kaya ang mga kulto ay hindi na sila naniniwala na si Kristo ay Diyos. Pero kung tingnan mo dito, ito trabaho lahat ni Jesus Christ eh. The rapture, the church age, iya pa rin ito trabaho because right now, almost 2,000 years na ang church. Saan si Jesus? He is still mediating. So hindi inabandon ni Jesus Christ ang kanyang pagka priest. Hindi niya inabandon. Ang prophet as a prophet natapos niya na 'yon. But as priest hindi niya inabandon because he needs us we need him to keep us secured na hindi natin mawala ang ating kaligtasan dahil sa ating relasyon sa kay Jesucristo. So our assurance of salvation, our eternal security depends upon the work of the Father, the work of the Son, and also the work of the Holy Spirit. Okay, let's go to our question and answer. Could be part of this or it could be other issues. Stop. Sarasita. Yep. Tanong ko lang po, magkakaroon po ng one world government? Kasi pagkang magkakaroon ng Antikristo, di ba? Malamang possible magkaroon ng one world government. Kasi hindi nila ma-proceed yung bagay na yan. Kasi narinig ko po siya noong 2,000 years. There have been many attempts already sa history. Ang unang attempt, actually ang unang attempt sa world government is the Tower of Babel. Let us make the name of that book. Yun ang kanila. So, man from the beginning had always been unang one world government na hindi naman nagiging world is Egyptian. So, dito lang siya sa Africa. Hindi siya Africa lang siya, ang Egyptian Empire sa Africa lang. Hindi siya nakaabot sa Europe, hindi siya nakaabot sa West. Tapos after that, ang Syria, nagkaroon din ng attempt. Ang Syria na yun. Sa Syria yan, mas malaki po yung dito naman sa dyan. Kasi kasama na yung asang Iraq doon at saka yung Iran doon sa dulo, Pakistan at saka mga yan. They also attempted na magkaroon ng world empire. Pero 100 years lang nabuwag na yun. So wala siyang attempt sa buong mundo na nag-last for a long time. Kahit nga wala sa buong mundo. And then, sa panahon ng Syrians, mga 600 BC ito, ay naglakas naman yung Babylon. At yan ang Iraq. Yan ang sunod na nag-attempt na hawakan yung buong mundo. Pero ito ang Babylon lasted only for 100 years. Hindi siya naghaba. Tapos after that, ang Persia ngayon ang Iran. Iran also almost became a world empire, bigger than Babylon. Nasira din yun kasi insira yun ni Alexander. The bigger empire, Persia, been replaced ng empire. Yun ang malaki at that time. Pero wala kasama doon sa hinawakan ni Alexander dito sa India eh. When you like Sophia dress? 31 lang yung namatay. Noong 31 years old, ang Grecian Empire nakaabot na sa India eh. Ubos ang Africa, India, at saka yung Mediterranean. So, after that, ang Rome became a world even bigger than
wala na. British, attempted, may British Empire din, pero hindi naman talaga matawag yung British Empire. Pagkatapos Amerika, nagiging makapangyarihan na rin. So there had been many countries na nag-attempt. Even Hitler wanted to rule the world sa mga Nazi. Kaya lang, hindi naman pumaharap. Pero ang tanong, kung tribulation period, that's the only, that will be the history na ang buong mundo magiging empire under the Antichrist. For about 30 years na nagkaroon, I had been trying to study also kasama sa mga kasamahan ko kung may katotohanan yung prophecy na ang one world empire na 7 years sa tribulation period will again be the Roman Empire. Karamihan, si Martin Luther kasi at mga Reformation fathers, kanilang interpretation na ang Roman Empire ay yun ang magiging tribulation empire. So, madalas na empire, pero kung natin ang Bible, wala siyang empire na nagabalik eh. It's always another one coming up. That's different. Kaya may expression sa Bible na dahil si Jacob ay may Israel, ang mga Arabo. So may dalawang nasyon ngayon sa mundo na sa Bible sinasabi na I will bless you greatly. Nabanggit talaga yan. Ang Arabo at ang Israel. So Ismael and Israel are specially mentioned in Genesis hasta sa prophecy, hasta sa Revelation. Ngayon silang dalawa na yan ay talagang they are going to be enemies almost forever. Israel at ang mga Arabo. At nakita na naman natin yun eh. Natingnan mo. Ang Egyptian Empire, yun eh? Arab yun eh. Sino ang ila-slave doon? Sila Moses. Ginligtas lang sila ng Panginoon doon eh. Ang Assyrian Empire, ano din yun? Arabo din yun. Yun ang mga anak ni Keturah. 6 na anak ni Abraham kay Keturah. Sila yung nasa Middle East. So, sila ay rin, gin-capture nila, captive nila yung Northern Kingdom. 'Di ba? Ang Israel, Northern Kingdom, yung 10 tribes. Pagkatapos ang Judah, nang lumakas ang Babylonian Empire, gintalo naman ng Babylonian Empire ang Assyrian Empire. Tapos sinakop na rin nila ang Israel ulit. Ang kinuha nila naman, ang Southern Kingdom na. Kaya sila ni Daniel, Shadrach, Abednego doon na nadala eh. Pagkatapos, after that, Alexander from Macedonia, lumakas. Hindi yan siya, yun lang ang hindi Arab, yan lang ang hindi Arab. Ang Macedonians. Hindi yan sila lahi ni Ismael. Kasi hindi naka-migrate yung mga lahi ni Ismael doon sa Northern Europe. Hindi sila nakapunta doon. So, pwede natin masabi na nag-attempt din si Alexander na hawakan yung buong mundo. And nagiging malaki din yun na empire. Kaya lang, nakabangga naman siya ng ang Roman Empire. Ang Roman Empire, pinakamalaki sa lahat. Up to now, there is no empire na isang country or any people that is bigger than the Roman Empire. Kahit siguro in number sa population siguro mayroon. But the United ang UN ay hindi pa rin siya, kahit ang UN nag-attempt nga i-kontrolin ang buong mundo, may mga nasyon na hindi sasali eh. Kita mo may NATO tayo nga andyan nga pabor sa free world. Then you have your Warsaw na yung mga Russia kaya mga komunista. So kung pag-usapan yung ang mga empires, nagiging kawawa yung mga Hudyo. Tapos sa Roman Empire, sila rin ang kawawa. Pagdating sa tribulation period, sila rin ang kawawa. Pugutan ng ulo ni Antikristo ang lahat ng mga Hudyo eh. Pag matatakan ka ng Panginoon, pagpugutan ka. Kaya ang tribulation period, Hudyo yung kawawa doon. Under the Arabs.
Kaya nakagawa kami dito ng theory na the tribulation period could be Islamic, Muslim. Ang Muslim kasi ang tao eh. So, ang mga tao Muslim, ang kanilang reliyon Islam. So, maaari na sila talaga ang antikristo. Ang ibang hindi naman ganun ang kanilang paninindigan. The way the Bible describes the Antichrist, the dragon, the false prophet, ay talagang grabe talaga. It is anti-Christian, anti-God, anti-creation, and everything. So, yung tanong mo na parang mayroon move ngayon na iisahin na lang. Step 1. Step 1, ngayon na ginagawa nila. Lahat injeksyonan ng vaccine. Ito ngayon, this is the first time that the whole world is talking about injeksyonan nila lahat. Ngayon, nakatanggap na ako dito ng registration Kami dito sa Quezon City. Everybody should be registered and identified. Edad ninyo, inyo reliyon, inyo hanap buhay, tapos tanungin pa nga kayo kung anong inyo bank account. kaya kung minsan marinig mo yung mga scam ng mga bangko, kakatakot ngayon na magtago ng pera sa bangko. Sa Amerika, may mga nagtago doon ng mga senior citizen doon nag-retire, nang ila 402k na na pension para sa mga matatanda doon sa Amerika. Ang iba, dahil hindi nila kailangan yon, hindi nila kayo withdraw. Simula sang nag-start sila, ay pinabayaan lang nila ang ilang mga account doon. Sa panahon ni Obama, nang sila, nang ilagin check ang ilang account, zero na. Kasi ang sabi ng gobyerno, hindi nyo man pala kailangan ito DSW ito Inangangahulugan na nabuhay kayo hanggang ngayon, hindi nyo yung kailangan. So, embargo na lang. Payag ba kayo niya? Nga ang atin, kaya ang akin SSS nga pensyon, kahit 7,000 man lang yan, ay ngabilin lang ko ng 100 kada buwan. Para na wala siyang scam. Kasi kung milyon-milyon yan, baka hindi mo alam, may mga taga-Afrika nga magaling dyan mga tao nga mga scammers. Kaya sabi ni Jesus, lay not up treasures upon earth where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. So lay up yourself treasures in heaven, where neither moth nor corrupt nor thieves break through and steal. Okay, so yung idea nga magkaroon ng one world government, Brad, that's prophesied very clear in the Bible. Ayan ang unang one world government is Antichrist, and it will be a dictatorship and a socialist government. Everything is controlled by the state. Everything. Hastang hanap buhay mo, sila magbigay sa iyo. Ang asawa mo, sila magbigay sa iyo. Katulad mo sa kay Hitler, ginmatch niya yung mga tao-tao kasi wala man ang imo reliyon. You either follow our religion or you get beheaded. Yan ang description ng empire na ito. But praise the Lord, at Armageddon, that empire is going to be defeated. And Christ will establish his kingdom. It also will be a one world government. And that time, it's going to be a righteous, holy, and it will be a productive government. 1,000 years yan Ang Antikristo, 7 years lang. Dito ngayon sa Pilipinas, ang mga social studies dito ay inahaluan na ng Muslim. May mga the good about Islam is now put in our textbooks dito sa Pilipinas. One time bababa nga ako doon kasi may mga DBBS kami dito noon. DBBS. One time naglilinis kami doon sa baba, nakuha ko yung notes na dito galing sa sa elementary school ng Project 6. Nakalagay doon yung social studies nila, Muslim studies. So
ito ngayon ang mundo, baka magiging Muslim ito lahat because of the dominance of Islam. Pero hindi man yan natin masabi nga totoo nga ano yan, dogmatic. So it looks like this is how the tribulation period is going to be formed. He will have no desire for the rights of women. Ano na gobyerno ang wala nagabigay ng karapatan sa mga babae, hindi maka-eskwela, hindi sila makapili ng asang ila kasal, walong edad mo pa lang, pakasal ka na eh. Isang mga napilian kasi palakihin ka na lang, magiging magiging married ka sa kanila. Kaya nakita ko one time, yung mga kabataan na tag 8 years old, ginakasal sila, siguro mga 35 sila siguro, nagapila nga ginakasal. Ang kasama nila lahat, mga adults na mga lalaki. Idagdag lang sa kanilang mga asawa na ng mga matatanda. Can you imagine that? Wala. So they will also attempt to change the calendar. May kalendaryo yung may kalendaryo yung Muslim. May kalendaryo sila. Ang Hudyo may kalendaryo din. 355 days lang sa kanila. Lunar sila eh. So he will abandon he will abandon the faith of his fathers. Sino yung may faith of fathers na galing kay Abraham? Sila. He will abandon the faith of his fathers. Kaya very very strong ang andyan yan lahat sa Daniel. So Daniel is prophesying a one world government for 7 years that will be so unchristian, so ungodly, and so wicked. He will change the calendar, and also he will attempt to change the laws. Yan ang nakalagay doon. He will attempt to change the laws of the world. May Muslim, Sharia ba yun? Pagkatapos, he will change the calendar, and then he will not respect the rights of women. Ang nakalagay doon sa King James, he will have no desire for women. Kaya na misunderstand nilang baka gay ang Antikristo. So that is not the there. That is not the meaning of he will have no desire for women. Ang ibig sabihin niyan ay he will not respect the rights of women. And they are doing it now. So may one world government talaga na and baka during our time makita na natin itong movement ngayon eh. Tingnan mo ang pagbagsak ng Amerika sa nila, sa eleksyon na nawala na si Trump. Ngayon liberalism na, socialism na, left, center left at extreme left. So makita naman natin yan na mas kampante pa nga ako sa ating gobyerno dito sa Pilipinas ngayon the way it is running. Daw lalo na itong COVID, wala ka na naririnig masyado ng mga criminal activities dahil siyempre magawa ka ng criminal, huli ka kaagad eh. Kaya may national ID na. I think na-approve na yung national ID. Para nga isang ID na lang nakalagay na lahat ng iyong kung sino ka, trabaho mo. Okay? May iba pang tanong? Totoo yan na may one world government. It's been going on for a long time. But it may be in our time na makita natin yan. But it will never happen as long as the church is still here. Hello, Pastor. Pastor, magkakaroon pa po ba ng Third World War? Wala na. The way it appears, wala na Third World War. Kasi ang problema ganito, sa Revelation 6, may nabanggit diyan na 4 na horses. At nabanggit doon na 1/4 of the world's population is going to be killed by this horse. Pero kung tingnan mo yung hindi ko man sinasabi na wala na Third World War eh. Pero pag sinabi mo kasi na may third World War, dapat may isa diyan ka nasyon na makaya niya gawin.
Ang balance ng power ngayon ganun eh. How can America start a war and be sure of winning? Ara ang Russia, another power. Then you have China, another power. You even have North Korea, which is also another power. We are living ngayon sa mundo na kung may world war man talaga, baka wala na control, baka pasabugin ang lahat ng mga nuclear arsenals. At ang description ng Panginoon sa future is siya ang mag-destroy ng earth, tagang humanity, Armageddon. It is not by nuclear weapon or by world war. No. Ang Armageddon will be fought na it will be kahit yun siguro ang masabi mo. Kung may world war, kung may third world war, pwede kong tanggapin na ang third world war will be Armageddon. Kasi walang matira eh. Kunting na talaga ang Armageddon. Ang lahat na may 666, patayin ni Jesus Christ sa Armageddon. Ang army nga magpunta sa Armageddon sa one world government. Kasi itipunin muna ni Antikristo ang buong mundo. Then he forms an economic community that is controlled by the state. He will form a one world army. Kag sa Revelation 14 ata or somewhere there. Basta sa Revelation mayroong army na manggaling sa east na mag-cross sa Euphrates River. Ang army na yan ay 200 million na army. Can you imagine a military force of 200 million na mag-cross? Yan sila ang maglaban sa Armageddon. And Christ will kill all of them by His word. Sabihin niya lang yung bleed. Wala na yan eh. Isa lang siya eh. Christ will not need any help from anybody. Siya lang isa. So He will wipe out the armies of the world. Pero ang ma-wipe out doon sa Armageddon o kaya sa Megiddo ay ang mga sundalo lang. Ang kanilang pamilya, doon pa rin yan sa mga countries na iniwanan nila. The old people, the senior citizen, the wives and the children, and ang iba. So majority of the world will still be in their own countries. So Christ is going to go from one country to another, sabi doon sa Revelation 19:21. After killing everybody in Armageddon, World War yun eh. Kaya lang, World War against one man. That is God-man, kasi Jesus Christ. Nalagay doon, after killing everybody in Megiddo sa Israel, He will go from one country to another and also eliminate all those nga may 666. Yan ang sabi doon. So whatever that number is going to mean, basta ma-identify ni Antikristo yun na kanyang number yon. Tapos ma-identify din ng Panginoon na iyan ay kanya yon. Ang number ng Diyos iya sa mga saints niya ay hindi nilagay kung anong number. God will seal the saints but hindi alam kung anong number. Satan will seal the unbelievers 666 ang kanya. So, ubos. So, the worldwide nga ubos. That's why ang proposal natin, ang save lang ng Panginoon ay ang lahat ng mga inosente ng babies around the world, representing all nations. So, mapasok pa rin ang lahat na bansa sa millennium, but they will all begin with the children na mag-survive, hindi yung mga adults. Kasi pag ang adults papasukin mo, magulo naman yung millennium. And besides that, may mga diabetes na yan at may mga high blood eh. Natamaan na yan ng COVID, natamaan na yan ng tigdas, mga ganon-ganon eh. Ang millennium, mga bata doon, pag simulain mo nga alagaan ng Panginoon eh. Pagdating doon niya, vaccinated na sila agad yan ang kapangyarihan ng Panginoon. So they will live to be very long. So sa millennium, wala nang papasok na mortal na adult or even young people. Ang papasok doon na yung innocent kasi they will have no memory of the old world. Tanungin mo ang tanungin mo ang tatay mo. Tanungin mo ang tatay mo kung buhay pa. Ano ang earliest
Kung sabihin mo, ano ang earliest ko tayo nga na nalaman mo na ginawa ko ng baby pa ko, ng bata pa ko? So siguro, sabihin ng, katulad sa tatay ko, kasi gintistingan ko kung ano ang akin memory. Sabi ng tatay ko sa akin, ano ang pinaka-earliest nga memory nga maalala mo doon sa evacuetan sa panahon ng gira? Nag-evacuate, nag-evacuate kami doon sa sa bundok ng Negros doon sa south. Wala kami nakita doon na kahit isang hapon sa kalayo ng tinaguan. So, ang tanong ng tatay ko, anong maalala mo? Sabi ko, maalala ko na marami ang pagong. Ginasakyan kong pagong. Ginakarga ako ng pagong. May pagong doon na mga ganito kalalaki, sa ilog. So sabi ng tatay ko, okay, 3 edad mo. So malaman ko na at that time may memory ako. Other than that, ay wala na ko maalaala na iba. Ang iba dito na sa that's the oldest na memory ko. At ang ilog na nagalaba yung mga naga-evacuate doon, naalaala ko yun kasi palagi kami ginaiwanan doon sa bank ng ilog para maglaro. Yun naalaala namin yun. And we are already little boys, mga 3 or 4. So, kung ang millennium magsimula sa lahat ng mga bata, pagkatapos ang ilang mga tutors lahat are the resurrected saints of all, save of all ages, and Jesus Christ is the ruler, then you can imagine a world that is very healthy. Pagkain kontrolado, ang karakter nila disiplinado, and they are all worshiping Jesus Christ. Yun ang senaryo ng World War. So if there is going to be a third World War, it will be the Armageddon. Posible siguro ang Armageddon. Then because after that, and then in the end, there will be another World War also, yung Gog and Magog. May ano pa. So Brad, kung third World War, Armageddon, may fourth World War pa. Gog and Magog. After sa millennium. Yun ang pinakamalaki sa lahat because they will fill the whole earth. Tingnan nyo ang Revelation 2013. Nakalagay doon . They will go up and compass the camp of the saints. Biro mo si Jesus Christ, nagaupo sa kanyang trono sa Jerusalem. Paligiran siya ng lahat na na-deceive ni Satanas when he is going to be released. Pero ang sabi doon, Christ did not fight anymore. Yun ang Third World War. Nga ang contending parties na si Jesus Christ and the saints and the saints of the millennium, hindi na sila lalaban. So it's a war nga one side lang. Ila ipaligiran para nga pasurinderin. And then nasabi doon, God sends fire from heaven. Ang Father na. God the Father will destroy the enemies dito sa baba. Cremate sila lahat. But Christ is not going to be fighting that war anymore. Yun ang first time nga ang Diyos mismo sa langit na. Christ killed ang Third World War, Christ is the one who killed all of them. But sa Fourth World War nga sa Gog and Magog, God the Father will kill all of the mortals. Then after that, judgment na and then the lake of fire. Very interesting yan sa Revelation. Kaya lang hindi mo yan kaagad dikit-dikit. Pag hindi mo talaga bigyan ng time talaga na mapag-aralan ng mabuti. And natulungan na rin kami ng Panginoon. Hindi pa yan, I know it's not perfect and it will not be complete. It will never be. Pero at least tama na yan na madagdagan ng kunti. Kasi growing in knowledge of God is already a good work. Kala natin ang good work, puro lang ang gawa nito . Many good works are done by this. Yung ating isip. In fact, some of the good words are done by talking. Biro mo, ma-preach ka ng gospel, kita mo, ang talking mo is a good work. But also, talking could be also a bad work. Because good work begins with thoughts, words, deeds, and life. Yung lifestyle mo.
Okay? So, Brad, thank you for asking if there is a Third World War because ngayon ko lang naisipan ang Third World War pala ay Armageddon at saka ang Fourth World War. Not in our time, wala na. Ito ngayon daw wala na. Because God's program will be destroyed if ang World War ay ano. At saka yung third na world ang Armageddon, controlled yun ng Panginoon eh. He will not kill everybody. In fact, Armageddon will leave also the animals. Basta mga animals, baby din yan, alagaan din yan sila. So they grow up together with the children. Kaya sabi doon, they will be playing together harmoniously. The wild animals will no longer be wild. Kasi lalaki sila. Katulad din yan, kung may pusa ka at saka aso, puro sila tuta, let them to stay together in the cage. They will be friends for life. Pero may ibang pusa na papasok, talagang hindi pwede. Ang kaibigan niya lang na pusa. May mga python nga na kaibigan niya ang bata, kaya lang later on nakain niyang bata. Sa Amerika nangyari yun eh. Yung patulog ng bata ang anyang kapitbahay nga kaibigan sa kanilang bahay, nakalabas yung python nga ganito kalaki. Pinabukasan yung kaibigan niya doon sa loob ng python. Siya hindi. Siya buhay lang. Can you imagine the tragedy nga mangyari na gano'n? Okay. Meron pa? Aba, maaga pa pala. Akala ko 10:30 na. Meron ba? Pastor, may tanong po ako. In the time of tribulation ba, uulag po ba ng yelo na 50 kilos ang bigat? Yung ano na yan, yung takwan yan, yung yelo na yan, ay doon yan sa vials. Doon na sa dulo yon. Kasi ganito eh, mula ang tribulation period, pag-install sa kay Antikristo, ang una niya na ma-encounter ay ang mga ISIS, Hamas, yung lahat ng mga yung mga terorista ng mga Arabo, mga Arab terrorist, Muslim terrorist. 'Yun ang problema ng Antikristo. Muslim din siya, pero hindi niya matolerate yung iba kasi ang mga terrorist, they will not submit to any other authority. Gusto nilang sila maghari eh. So ang una na kalaban ni Antikristo sa first part ng kanyang unang taon, the first half of that taon, ang kanyang problema muna is how to suppress all powers. So pag suppress niya ng all powers, hawak niya na yung sunod na 6 na taon kalahati. Hindi pa rin sila pakialaman ng Panginoon. Yung yellow na yan, na magkahulog yan, tapos ang mga stars mahulog, magkagaro na. Pagkatapos may fire from heaven na magsunog ng 1/3 ng lahat ng vegetation. Pagkatapos sundan pa ng another fire nga magsunog na ng 3/4. Ubusin na. Bali ang 1/3 pagkatapos ang 2/3 ubusin na. Yung yellow na yan, nakasama daw sa apoy. Saan ka nakakita ng yellow nga 40, anong pounds yun? Ang nakalagay doon is 96 pounds. Baka 50 kilos po ata yung... Tama. Ang simento, 96 pounds ang simento. Ang bigas, 50 kilos ang bigas eh. Ito pounds lang, so kalahating kilo na kalahating sako ng bigas. Ang lalaki tapos samahan niya ng sa na yan towards the end na ng Armageddon. Actually tapos na eh. Matapos na 'yon. Marami pa 'yon ang doon eh mangyari doon eh. Pero may ang sa translation yung fire doon ang stones doon nasabi black ng ice. May mga nagaturo na
ice daw yun na 96 pounds ay mga bato yun na ano, mga bato na 96 pounds nga nga ano mainit na parang galing sa bulkano nga nagaulan kasama sa init kag fire. So ano man yan, yellow man, bagay kung yellow yun hindi medyo malamig-lamig ang apoy. Pero ang ano diyan, ang ginalagay diyan, yung intensity. Hindi ba nga ang lahat na dagat, ang lahat na asin na tubig, pag blow ng trumpet, 1/3 ay maano yon, magiging poison. Pagdating ng ano ng vials, ubos na ang ano, patay ng lahat. Tapos may isa pa, yung freshwater supplies. Ang lahat na freshwater, mga streams and river, ay magiging ano rin, magiging 1/3 ay magiging poison, wormwood. Pagkatapos ang 2/3, ubusin na talaga. So ibig sabihin, bago mag-start ng millennium, ay talagang mundong ito ay talagang iayusin ng Panginoon ito. So I look at it, not hindi pa yan distraction eh. Bali, gawin ng Panginoon lahat yan, pasabugin lahat, para nga ayusin. So may possibility nga eh na before the millennium, itong 5 continents ay maaaring ano eh, mawala yon, mga bundok na taas na yan. I-shake ng Panginoon para babalik yung mundo, 75% lupa nga valley, tapos 25% na lang yung tubig. Kasi ngayon ang tubig na simula sa flood eh, 75% ang tubig. 25 lang ang ano, ang lupa. Pati na yung mga rivers na ano. So, yung explosion ng mga subterranean water sa panahon ng ni Noe, pagkatapos ang pag-pour ng lahat na tubig galing sa langit na doon nalagay ng Panginoon yung liquid na canopy, dumami ang tubig sa mundo, kumunti ang lupa. Pagkatapos isa pa, nag-burst pa ang galing sa lupa, binaliktad niya pa, kaya nagkaroon ng mga Mount Everest at saka mga ganyan. Those are products of the explosion na nangyari sa Earth, kasi wala ka naman ng explanation kung bakit may mga shells doon sa taas ng Mount doon sa Everest. At saka yung sa Peru, may nakita doon na mga mother of pearls nga doon mismo sa bundok, hindi nga nila madala pababa dahil ilang tonelada ang kabigat eh. Malaki. How did those shells doon go up nga ganun kataas? Kung hindi ba yung explosion na galing sa dagat? So may explanation tayo niyan because of the flood. So posible na rin na ang Armageddon will be an opportunity for God to talaga. So kung i-rescue mo mga baby, ilagay mo sila sa safety, at that's what we are told also dito sa na ang mga saints, maybe sila mga frontliners para mag-rescue sa mga inosente, put them in Jerusalem and take care of them for 20 years or 15 years para nga magiging first sila nga mga married couple, sila na nga yung mag-asawa, and then multiply better than Adam and Eve has multiplied. Pero ito lahat ay only mga kwan lang yan, mga conjectures lang natin yan. Para lang na makita natin na talagang if God is going to do miracles, He is going to be able to do it. Pero mabuti naman kasi may mga ginagawa naman ng Panginoon na miracles na maunawaan natin that He is able to do it. Water turning to wine is a miracle. The Dead Sea drying up is a miracle. Ano pala, dong Red Sea sa Egyptian. Okay, may ano pa kaya? May tanong pa? Ito yung misis ko. Na fourth stage cancer ito. Colon at saka sa liver. 2007. Pero ngayon, praise the Lord, magaling. Thank you.
Narasikan eh. Mabait. Okay. Grupo nila yun doon. Ano pa? Mayroon pa? Ang prophecy is really interesting. Kaya lang, pag makinig ka ng ang prophecy, pag-aralan mo, tapos tingnan mong sinasabi ng 30 ka authors, mabuti pa nga ikaw na aral kasi wala yan ang pareha sa kanila. Pagkatapos kampihan ka ng isa, awayin ka ng isa. So, kailangan talaga na mag-decide ka talaga kung mag-aral ka ng prophecy, ano nga interpretation method ang iyong gamitin. At sino ang mga grupo sa mga tao na gano'n ang kanila ang kanilang interpretation. Kasi may futurist, may preterist, may historical. Saan ka? May literal. May literal grammatical na mga ano. So marami yan eh. Siguro na sa enrollment niyo sa biblical interpretation niyo, kilala ko yung ano niyan eh. Kilala ko yung maestro niyo niyan eh. Si Pastor Magada. Amin yan dito kasama dati dito sa Bible Institute, sa Word of Life. Malaman niyo kung ano kahirap yung biblical interpretation. Biblical interpretation. Kaya kailangan may sa mga interpretation ng Revelation, maghingi ka talaga ng tulong sa Panginoon na hindi ka maglayo sa purpose. Kasi ang purpose ng Panginoon for giving prophecy is to strengthen His redemption work. Kaligtasan ang hinahanap diyan. So kahit na ano pa ang imo tingnan diyan, sa Armageddon, kaligtasan pa rin yun eh. Ang gina-offer ng Panginoon, ayaw nila eh. Oo. So sa kahit saan, puro may salvation palagi nga gina-offer ang Panginoon. Conscience, innocence, conscience, lahat. May ano yan dyan, may grasya ang Panginoon dyan. So, kung sabagay, ang prophecy naman, it may not affect our salvation kasi hindi naman yan gospel eh. Pero kung tama ang iyong pagtingin sa kung sino si Kristo at sino ang Trinity at ano ang kanyang programa, then makompare mo yan sa imo ebanghelyo kung sa imo paraan kung paano ka naligtas. Is it gospel, the power of God unto salvation? And what is considered as the gospel? Jesus Christ, Creator, Trinity, incarnate, hasta ubusin mo yun ang kanyang karakter. And all of that are in Revelation. Kaya tinawag yan na Revelation of Jesus Christ because kung makilala mo si Jesus Christ yan at ang kanyang ginagawa sa buong aklat ng Revelation, hindi mo ma-miss na siya ay Diyos na nagkatawang tao. Andyan lahat. Siya yan. Message to 7 churches, Kristo yun. Meron pa? Okay na po, Pastor. Sige po. Brother Nel. Tatanong pa ako eh. Sige. Okay. Hindi, okay na. Pastor, ikaw po. Basta hindi, tatanong ko lang kasi di ba ang pag nagkaroon ng one word, magkakaroon rin na parang ID system. Oo. Ang kasi nabasa ko dito, hindi ka makakabili o hindi ka makakapagbili o hindi ka makakabili hangga't wala kang tatak ng halimaw o na 666. Ang tatak doon na-describe nila nga dito sa kamay, dito sa noo. Ginagaya-gaya na lang nila ngayon yun eh. Di ba si Chris Aquino daw nagpaano na naglagay na si Chris Aquino na ganyan. Ang mga historia ng mga ganun.
Wala pa tayo sa tribulation period, hindi pa gagana yan dito ngayon. Marami na nga mga tao na may tattoo eh. Pero totoo yan eh. And the reason why they are able to control the world is may ID system. At ang ID system na hindi ma-fake. Para sa indicate talaga nila sa katawan mo, hindi na kunin mo sa pitaka mo. That's Ano ba why yung pastor? Microchip. Parang microchip na yun. hindi, pwede rin na i-microchip nila. So, do not put that in the context of sa ating time ngayon. Tingnan mo sa National Geographic magazine, hulihin nila yung dolphin. Lagyan nila ng microchip. That's good for 6 years. Mamonitor nila ang trabaho sa mga whale na yan, mamonitor ng tao. Alam nila kung saan na ngayon itong whale na yan, andun na sa Europe. Tapos dito naman niya sa may Bermuda. Na-trace nila yan, lalagyan yan. Ganon din ang buhaya, lagyan nila din. Lagyan naman nila yung mga elepante, may mga microchip sila. They can kutsi, ilagyan nila microchip yan, hindi mo makarnap yun, malaman ka kung saan ka. So ito yon mga bunga yan ng katalinuhan ng tao na ano naman yan. In the last days, knowledge will increase. Sabi doon. Kita mo tong computer na ito? Kailan lang nag-start itong computer? O tingnan mo ngayon. Naalala niyo yung computer noon sa isang opisina, ganito karami daw parador. 50 years ago. Pagkatapos lang 125 megabytes. Oh, megabyte. Laki. Megabytes. Ngayon, no? Ito ngayon, no? Ito. Ilan ito? Ngayon, paliitan na. So, Paliitan. ang makinabang talaga sa technology ng tao, kasi ang Diyos niya wala technology eh. Natural lang ang Panginoon eh. Kaya sa millennium, wala technology. It will go back to farming. Kasi ang technology, ang technology, ito yung nagasira sa pagsamba sa Diyos. Pero kung tulog ka lang paghapon, tapos magtanim sa kinabukasan, simba, yun lang ang ila gawin. Education, church, school, church, tapos farm, nature, tapos worship. Good relationship. Mabuhay ka 900 years, wala sang maraming mga entertainment. There will be no need anymore for transportation. Kasi ang transportation, bukay ka pa sa lupa ulit, makuha ka gasolina eh. Gawa ka naman ng baterya. Hindi na kailangan yun. Especially na ang climate mabago, then you do not need electricity anymore. So itong mga na-invento ng tao, kahit nagamit niya naman para sa Panginoon, but many people are going to be receiving good works from God for using their resources while they are still here. Yung resources tayo, tulad nito, dumami ang ating mga trabaho kasi may mga tao na nagasuporta ng missionaries. Support yung missionaries kasi kailangan sila na sa mission field. Sa panahon ni Jesus Christ, the world is going to be just worshiping. Work, eat, worship, pagkatapos, obedience lang. Bali, mabuti lang na moral, okay na siya ng tao. Pero ang makinabang talaga ng technology ng tao is the enterprise. Kasi siya talaga mag-utilize ng lahat na yan. Siya makinabang yan. Hindi human kwan yan inventions. Gantang manipulation normal, ginapinituan na kami dito. Now, you might go to the new normal, which will allow 50% occupancy. 200 pa yung nila.
Kung ang simbahan nga, matuloy 1,000. Hindi may allow mga 500 na makaupo. Pero, protocol pa rin siguro. Sige pa rin wearing ng mask. May mga pastor sa Amerika nga na na nakulong kasi nagbuka sila, nagkaroon sila ng worship service, nag-violate nila yung COVID protocol. Pero hindi nila ginakulong yung mga demonstrators nga nagkakasunog. Sunugin mo yung police station at sunugin mo yung city hall. Hindi kayo kulong. Pero kung magsimba ka nga wala ka mask, kulong ka. Kung ano ka klase. Ano nga klase nga justice na receiving mo talaga. Okay, can you make me? Can you clap? Ipadala ko na lang siguro sa inyo na Arnel, Brother Arnel, Iba. na ating napag-aralan dito na 13 events Yun. from now, 13 events from now, up to the new heaven and new earth. Naging, isa-isa namin, pwede ko pa malagyan ng date. Ano yung kasunod po nung men? Yung man, Pastor? Yung anthropology. Anthropology po yan, ano? Anthropology. Anong kasunod po nun? Man, then sin, salvation. Anthropology ba? Sunod, Hindi ko mahanap yung ganyan ko, sir. Pagkatapos ng man, ito na ang katapusan natin eh, man. Katapusan. Then, Sa systematic theology, Pastor? sin na ang sunod. Siyan tsaka men. Man, sin, tapos salvation, tapos Israel. Salvation and Israel, tapos church. Ganito yung mga Israel, Christian Israelism, tapos Christian church. Church ang sunod. Tapos sa church ay prayer. Tapos sa prayer, good works. Doctrine of good works. Kailangan natin, mapag-aralan na rin natin ang good works. Kasi kala ng mga iba dahil hindi tayo naniniwala na ang good works kasi na hindi na valuable ang good works. The reason why God saved us is to do good works. So, maganda na privilege yan. That's a good privilege. Good works unod. And then missions. Okay, nalagay ko dito yung sunod na mission. Doctrine of angels and spirits. Kung napag-aralan natin sa doctrine of justice. Biblical sanctification na. Yung pamumuhay na bawas ng mga karumihan. Tama na yung pamumuhay na mga erroneous na mga philosophy ay matanggal. Pag alam mo nga philosophy nga hindi maganda, huwag mo na entertain. Kahit sa mga business principles, financial principles. Sa dulo dito ay may supplementary material. Ito, pagka matapos natin ito, kampansi ka na, hindi nahulugan na hindi ka na mag-aral. So at least, if you are a father, may pamilya ka, pag na-absorb mo ito, pwede ka na maging pastor sa pamilya mo.
Yan po yung ano ko ng mga pero pinipulot ko ng because ang purpose naman ng Panginoon talaga is hindi pa laki-laki ng simbahan ko. Madami-dami ng pamilya na nagalingkod sa Panginoon. So maganda yung church ang family church maganda. Yan ang amin yung ginagawa dito as much as possible. Ang kasi na COVID ang amin lahat ng mga activities sa simbahan nalipat sa bahay. Ang Daily Vacation Bible School, bahay. Sunday School, bahay. Although meron din kaming group na sa Sunday nga, start kami ng worship service ng mga grade 1 hanggang grade 6. I-stream. Pero ang programa para talaga sa grade 1 hanggang grade 6. At ang program galing dito sa simbahan. Hindi namin magawa yan dati. So ngayon dahil sa may internet, pwede natin magawa. Kung mas maganda naman, kung talagang makabalik na tayo sa ating dating sitwasyon na without, kung magbalik man, okay naman na i-maintain itong iba na itong ginagawa natin kasi kailangan naman talaga natin. Ito nga kagabi, nag-decide kami nga ang lahat na tao sa compound, sa devotion, sa magbaba na para doon kami sa chapel. Ang ganda ng atmosphere ng simbahan na dati, the funeraria kasi pasok mo sa mga simbahan ngayon, tahimik madilim pa, parang may multo. Parang kakatakot na hindi na nagamit ang mga chapel so yun, mga cathedrals hindi na nagagamit dahil sa COVID. Pero unti-unti magamit na rin. Sana kung alam mo, naubos na kasi ito nagpa-print ako nito, mga primero ang 1,000, tapos dinagdagan ko another 2,000. 100 lang ito Mga pages, 290. 200 pages. Pindala namin tag 100. Kasi ang printing, lang dati, ang printing nito, as ang bookbinding, ang printing, 42 pesos. Pero kung i-print sa printer, ay nako, isa ka page, pila. Isa ka page, mga 1 peso, isa ka page. Mga 60 cents. Okay, kumain ito sa computer. Bakit hindi ko lang ito Kaya ilagay ko lang sa para ilagay nyo lang sa computer nyo. Yung buong software, buong ng libro, Pastor? Soft copy? Pwede. Oo. Yung kompleto na. Para Para na nare-review rin mo sir na nababalikan din nila. gusto nyo. Pwede Kasi rin. ito, ilagay ko nga dito ready. Kasi actually sinabi ni Pastor Mike dati yun naibibigay niya after isang lesson, isang buong na-complete na yung lesson, ibibigay niya yung copy, hindi po siya wala po siyang naibigay talaga. So lahat ng lesson. Kasi gusto nila kayo magbuha ng notes. Maganda rin yun. Sila na lang po mag-compile ng Sige, Okay. I-follow up po natin sa email na lang niyo po i-send sa akin para email ko siya i-send sa kanila. Hindi ko alam sa kay Arnel ko.
Sige. Kung kung ang email nyo, malagay nyo sa messenger ko. Gawin nyo, ibinisita sa messenger. Pwedeng email sa kanila. Email. Ano kayo na Oo. then I can send the The whole page. The whole po. doon nga ipaprint pa ito dahil sayang. Kung napadala mo, copyrighted ito, so yung copyright lang ito, para lang may protection na siya, kung wala mang kubalak na. Kaya hindi ko i-print out. The more people print out, the better. So, marami po ito. Mayroon tayong Daniel at Revelation, mayroon tayong Primer to Glory and Revelation, tapos may ganito tayo, tapos may ganito tayo ng ibang mga Yung support niyan, Pastor. Libre naman yung internet So, kayo na lang yung mag-print out kung gusto mo. Pero kung taguin nyo lang yung file sa inyong computer, okay lang din. Itaguin nyo lang, magtago lang. Mas madali, Pastor. Record. Mas madali kasi binabasa. Ay yung nakabook. Mas maganda talaga itong nakaganito kasi kung ganito. Ganyan. Book na pwede naman kasi ma-print out. I-print na lang nila basta pag gusto nila. Kasi kung ma-print, ang ginagawa ko nga, gina-print out ko kasi ginakurikan ko May mga ginadagdag ako, every now and then may ginadagdag ako. Marami na nadagdag ko Yung lecture ko sa inyo, wala na yan dito Nadagdagan na yan. Kasi habang ginaturo mo na nadagdagan. Okay. Ano? Extend na ito. Ano? Kayo na lang mag-pray. Ano ko, next week, padala ko as much, padala ko itong... Yes, sir. Email nyo lang. Email nyo po. Email ko rin siya kanila pag ano. Pray na po tayo. Po, dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na kami po muli ay nakapag-aral ng iyong salita at salamat po kay Pastor Nasita sa kanyang buhay na patuloy na ginagamit to know your word, Panginoon. Mas lalo niyo po siyang gamitin at mas lalo niyo po siyang palawakin, Panginoon, yung kapaunawaan patungkol yung sa inyong mga salita, Panginoon. Your the resurrection, Panginoon. Salamat po sa buhay niya kay Pastor Arnel na patuloy niyo na po siyang magamit sa inyong ubasan at sa mga co-leader, Panginoon. Patuloy po dalangin ko na patuloy rin niyo po na magamit at patuloy na ma-enhance pa po yung aming patuloy na pag-aaral at ito po para po sa ikalalago ng aming spiritual na sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa at tunay nga po na napakabuti ninyo at binigyan mo kami ng pagkakataon na mas lalo namin maintindihan, maunawaan ang iyong salita sa iyo, sa banal na Bible. Salamat po at patuloy namin binabalik ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian at sa pangalan ng aming itong Jesus. O ang dalangin, just let me pray. Amen. Thank you. Good night. Night. Night, sir. Bye-bye. So, Good night. Bye-bye. good night. Mga kapag- Tulog na, Brad Gilier.